Isang magandang araw pong muli mga kababayan. Muli po ay bumabati po ako sa mga kapatid sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Sana ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at muli po pakinggan po natin si Yossi Claire mula po sa Malacanang. And Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Nais natin ipabatid, hindi po natatapos sa pagsisilbi ng mga courtesy resignation sa mga pagtanggap at pagtanggi rito ng Pangulo. May natanggal, may nanatili. Sa mga nanatili, nasa kanila pa rin po ang tiwala ng Pangulo. Ngunit hindi ibig sabihin ay dapat maging kampante. There will be a continuing performance evaluation. They will always be on notice because they serve at the pleasure of the President. Mas mabilis at mas epektibo na paglilingkod para sa mga Pilipino ang nais ng ating Pangulo. Ano ba ang nais ni Pangulong Marcos Jr.? Iniutos ng Pangulo sa DTI na siguraduhin na naaayon ang mga school supplies sa tamang presyo. Kaya ang DTI sa pamumuno ni Secretary Roque ay nagsagawa ng inspeksyon sa mga pangunahing pamilihan, partikular na rito sa Divisoria. Mabilis na aksyon ang nais ng Pangulo para mabantayan at mapanatiling abot kaya ang mga gamit pang eskwela para sa pamilyang Pilipino. Panoorin po natin ito. Samantala, naglabas din ng price guide ang DTI para magabayan ang ating mga mamimili sa tamang presyo ng school supplies ngayong papalapit na po ang pasukan. Ayan po at naka-flash sa ating screen ang mga guide patungkol po sa presyo. So makikita sa guide na yan na bumaba ang presyo ng 29 school items mula piso hanggang 10 piso kumpara nung nakaraang taon. Nandyan din po ang presyo ng pinakamura at ang pinakamurang school supplies per category. So konsultahin na lang po natin ang listahan na yan at makikita po sa website ng DTI para makapili ng maayos at murang gamit ang inyong mga anak. Yes, good morning po. Kaugnay lang po ng NCAP, na pinatutupad po ngayon ng MMDA. Wala po bang plano ang Pangulo na ipag-utos po yung pagsasaayos ng mga road and traffic signs para po mas mapahusay pa yung implementation po ng NCAP? Ang Pangulo po ay hindi natatapos lamang sa pagpaplano. Ngayon po ay umaaksyon po ang MMDA dyan, umaaksyon din po ang DPWH, at ang sabi din po ng DOTR Secretary na si Sec Vince Tison ay tumutulong din po siya patungkol po dyan. So we're expecting po na sa mga susunod na araw ay may mga gagawing mga kalsada, aayusin po yung mga nabubura ng mga road signs at saka po yung mga timer sa ating mga traffic lights. Patuloy po ang pag-aayos po nito, hindi lamang po dahil sa NCAP, noon pa po inaayos-ayos na rin po ito. Thank you po. Chloe Hofana, B-World Online.
Good morning po, Yusek. Tariff updates lang po. The US set the deadline for its trading partners to provide their best offer on trade negotiations yesterday, June 4. According to a Reuters story, the US is asking countries to list their best proposals in a number of key areas, including tariff and quota offers for the purchase of US industrial and agricultural products and plans to remedy any non-tariff barriers. So, question po, Yusek, has the Philippines received a letter? And if so po, has the government submitted its response? Okay. Actually, according to the Department of Trade and Industry and Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, they are in constant communication with the U.S. Trade Representative, but they cannot divulge or give any details about this because we are covered by the confidentiality agreement. So hanggang dun lang po ang ating masasabi. Okay, so follow-up question na lang siguro, Yusek. What is the current status na po of the negotiations, especially with the US self-imposed deadline set to expire in 5 weeks? Yeah. Meron pong deadline pero again, hindi ko po masasabi yung ibang detalye because of the confidentiality agreement. Apo, pero tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan po nila sa US representative. And so far, satisfied naman po tayo sa talks na nangyayari? Yes, opo. Okay, thank you, Yusek. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Kahapon po kasi pinagtibay na ng House of Representatives ang sa third and final reading ang legislated wage hike na 200 pesos. Pero prior to that, Yusek, nagkaroon po ng meeting si Pangulong Marcos with the labor groups. Ibig sabihin po ba nito may basbas kay Pangulong Marcos yung 200 pesos legislated wage hike? Ito lamang po ang mensahe ng Pangulo. And I quote, "We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards, since the wage boards are also the creations of the Congress." So nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Yun po. Okay. So, ibig sabihin po niyan, Yusek, aaprubahan ni Pangulong o lalagdaan ni Pangulong Marcos ang nasabing batas. Pag-aaralan pa po ito at nandiyan pa po ang Senado. Hindi pa po natatapos sa Senado ang usapin na yan. At katulad po ng sinabi ng ating Pangulo, titignan po ang anumang economic implications patungkol po dito. Pero nais po ng Pangulo na maibigay ang nararapat at mas makakabuti sa manggagawang Pilipino. Salamat po yun. Thank you. That was the last question, Yusek. Oh, okay. At bago po tayo magtapos, meron pa rin po tayong good news. Dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga, tuloy-tuloy ang operasyon ng ating mga law enforcement agencies concerned. Nagkaroon ng 63 anti-illegal drug operations ang PIDEA sa huling linggo ng Mayo, taong kasalukuyan. Target ng mga operasyong ito, hindi lamang ang malalaking drug syndicates, kundi pati na rin ang small-scale peddlers at drug dens na patuloy na nambibiktima ng mga Pilipino. Kabilang sa mga isinagawa ng PIDEA ang 44 buy-bus operations, 7 marijuana eradication operations, 7 search and seizure raids, at 5 interdiction efforts. Nagresulta ang mga ito sa pagkakahuli ng 91 drug personalities, kabilang na ang drug pushers, drug den owners, employees at clients, possessors, couriers at importers. Ayon kay Chief PNP Nicolas Torre, pinapaalala niya sa mga pulis, huli, hindi patay. Panoorin po natin ito.
At dito na po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Yan po mga kababayan, yung ating narinig mula po rito kay Yusek Claire Castro. Bahala na po kayo kung ano po ang inyong masasabi sa balitang yan ng ating pong Yusek at ang mga katanungan ng ating pong mga mainstream media. Ganyan po muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, tayo po'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.